Ang buntot ng pagi kapanalig ay pinaniniwala ang mabisang pangontra laban sa mga aswang. Kadalasan itong isinasabit sa mga bintana, lalo na kung merong buntis sa loob ng bahay. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Alam nyo ba mga ka-horror na ang buntot pagi o stingray tail ay hindi lamang simpleng bahagi ng katawan ng isang nilalang sa dagat, kundi may malalim na papel din sa ating kasaysayan at paniniwala. Sa katunayan mga ka-horror, matagal na itong kinikilala ng mga ninuno natin bilang isang sandata, isang anting-anting at maging isang bagay na may dalang proteksyon laban sa kapahamakan. Ang pagi ay isa sa mga nilalang dagat na kinakatakutan hindi dahil sa laki o sa pangil, kundi dahil sa kanyang buntot na matalim at may lason. Ang buntot nito ay maaaring kasing haba ng mismong katawan ng hayop at nagtataglay ng matutulis na tinik na kayang tumusok sa laman ng sino mang tatamaan. Ang laso nito ay nakapagdudulot ng matinding sakit, pamamanhid at minsan ay kamatayan. Dahil dito, tinitingala ng mga sinaunang tao ang buntot pagi bilang simbolo ng tapang at likas na proteksyon. Sa mga kwento ng mga mangingisda at mandirigma, ginagamit ang tuyong buntot ng pagi bilang sandata. May mga pagkakataong ginagawa itong sibat o palasong pandigma. Sinasabi rin ng mga matatanda na kapag dala mo ito, may hatid itong espiritual na proteksyon, hindi lamang laban sa pisikal na panganib, kundi maging laban sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata, gaya ng aswang, mangkukulam o masasamang espiritu. Sa ilang pamayanan sa tabing dagat, may paniniwala na kung isasabit ang buntot ng pagi sa bahay, ay nagsisilbi itong panangga laban sa masasamang nilalang. Parang palatandaan ito na ang tahanan ay may bantay na hindi basta-basta nalalapitan ng mga mapanakit. Ang buntot ng pagi ay itinuturing ding isang uri ng anting-anting at tulad ng mga agimat, naniniwala ang mga tao at mga antingero na kailangan itong igalang. Subalit mga ka-horror, mahalagang maunawaan na ang buntot pagi ay hindi magic sa literal na kahulugan. Maaari natin itong tignan bilang kombinasyon ng tatlong bagay. Una, bilang pisikal na sandata na talagang epektibo gamit sa pakikipaglaban. Ikalawa, bilang kultura na simbolo ng tapang at depensa. At ikatlo, bilang espiritual na pananggalang na nakaugat sa ating paniniwala at pananampalataya. Sa makabagong pananaw, maaari rin nating ipaliwanag ito gamit ang psychology at kultura. Kapag dala ng isang tao ang buntot ng pagi, nagkakaroon siya ng dagdag na tiwala sa sarili. Ang kumpiyansang iyon mga ka-horror ay nagiging baluti na naglalayo sa kanya sa takot. Sa kabilang banda, ang paglalagay nito sa bahay ay nagiging pisikal na paalala na dapat manatiling ligtas at mapayapa ang pamilya. Kaya masasabi natin na ang buntot ng pagi ay hindi lang proteksyon sa katawan, kundi proteksyon din sa isip at damdamin ng isang tao. Gayunpaman mga ka-horror, hindi rin maikakaila na may bahagi ng buntot ng pagi na tunay na mapanganib. Hindi ito dapat gawing laruan o gamitin ng walang ingat dahil ang laso nito ay nananatili kahit sa tuyong buntot. Maaari pa rin itong makasugat ng malala kung hindi maingat. Kaya sa kabila ng mga paniniwala tungkol sa hiwaga at proteksyon nito, may kasamang babala. Gamitin ito ng tama at huwag baliwalain ang panganib. Sa pag-aaral ng ating kultura mga ka-horror, malinaw na ang buntot ng pagi ay isa sa mga halimbawa kung paano pinagsama ng ating mga ninuno ang pisikal at espiritual na mundo. Isang bahagi ng hayop ang ginawang sandata, pagkatapos ay iniangat ito sa antas ng simbolo at sa huli, naging anting-anting na bahagi ng ating paniniwala. Ipinapakita lamang nito na ang mga Pilipino ay may kakaibang kakayahan na magbasa at magbigay kahulugan sa kapaligiran. At mula rito,
ay lumilikha ng mga bagay na nagbibigay ng lakas ng loob at depensa laban sa takot. Kung tutuusin mga kahoror, ang buntot ng pagi ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban o pagtataboy ng masasamang espiritu. Isa rin itong paalala na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa matalim na sandata o kakaibang agimat, kundi sa paraan ng paggamit natin dito. Tulad ng pagi, hindi siya basta-basta umaatake. Gumaganti lamang siya kapag may banta. Ganyan din dapat ang tao, marunong pumili ng laban, marunong gumamit ng lakas sa tama, at higit sa lahat, marunong gumalang sa kapangyarihan ng kalikasan. Kaya sa pagtatapos mga kahoror, ang buntot ng pagi ay hindi lang bahagi ng isang hayop sa dagat. Isa itong pamana ng ating kasaysayan, bahagi ng ating paniniwala, at paalala ng malalim na ugnayan ng tao sa kalikasan. Kung titingnan natin ng mabuti, bawat tinik, bawat buntot, at bawat kwentong kaakibat nito ay naglalaman ng aral. Ang kapangyarihan ay laging may kasamang responsibilidad. At sa dulo, ang pinakamahalagang proteksyon pa rin ay hindi mula sa buntot ng pagi o sa anumang agimat, kundi mula sa tamang paggamit ng ating isip, puso at pananampalataya. Narito naman mga kahoror ang paliwanag ni Commander Bantugan patungkol sa buntot ng pagi at kung saan ito ginagamit. At nagbigay rin siya ng tip kung paano nakakakuha ng buhay na buntot ng pagi. Kuya Nick, para saan po ang buntot ng pagi? Ang buntot ng pagi kapanalig ay pinaniniwala ang mabisang pangontra laban sa mga aswang. Kadalasan itong isinasabit sa mga bintana, lalo na kung merong buntis sa loob ng bahay. Pinaniniwalaan ding mabisang pangontra ang tunog nito kapag inihampas mo sa hangin ay magkakaroon ito ng whistle na siya rin kinatatakutan ng mga aswang at yun na nagtataboy sa kanila para lumayo sa iyong bahay. At kung sakali naman kapanalig na ihahampas mo ito sa tao at yung taong yun ay tamaan, maaaring magkasakit yung taong yun dahil sa maliliit na tibo na papasok sa katawan ng taong yun. Yung taong yun ay mamamayat ng husto hanggang sa maging butot balat na lamang. Pero mangyayari lamang ang lahat ng yun kapanalig kung ang iyong hinahawakang buntot ng pagi ay buhay. Pero paano nga ba makakakuha ng buntot paging buhay? Simple lang kapanalig, manguhuli ka ng pagi sa dagat at mas mainam kung ang mahuhuli mo ay medyo bata pa. Puputulin mo ang buntot nito at pakakawalan mo yung pagi ng buhay sa dagat. At habang buhay naman ang paging pinakawalan mo sa ilalim ng dagat ay mananatiling hahaba ang buntot paging hawak mo at doon mo malalaman na buhay ang buntot pagi na nasa iyong kamay. So hanggang dito na lang mga kahoror. At samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.